Kilalanin natin si Paulo Tantoco, ang nawala ang buhay habang nasa Amerika, kung saan nagkataon din na andun ang dating unang ginang na si Liza Marcos. Naging maingay at kontrobersyal ang nangyari kay Paulo dahil sa mga kumalat na pekeng balita kung saan ay isinasangkot ang unang ginang. Sa mundo ng negosyo at fashion retail sa Pilipinas, si Paulo Tantoco ay isang pangalan na may bigat at respeto. Isinilang sa isang pamilya na may matibay na pundasyon sa industriya ng retail, si Paulo ay lumaki na may malalim na pang-unawa sa pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lamang nakasentro sa kita, kundi pati na rin sa kalidad at prestihiyo. Bilang apo ng pamosong negosyante na si Bienvenido Tantoco Sr., isa sa mga nagtatag ng Rustans Commercial Corporation, likas nang nasa dugo ni Paulo ang pagiging leader sa larangan ng negosyo. Sa kanyang paglaki, hindi siya nagpadala sa anino ng kanilang apelido, kundi pinili niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon sa kanilang pamilya at negosyo. Siya ay nag-aral sa mga prestihiyosong paaralan at nagtapos ng Masters in Business Administration sa Asian Institute of Management noong 2017. Hindi lamang ito isang diploma kundi isang patunay ng kanyang pagsusumikap na lalong hasain ang kanyang kaalaman sa larangan ng negosyo. Sa kanyang panunungkulan bilang Assistant Vice President for Administration ng Rustans Commercial Corporation, isa siya sa mga susi sa pagpapatuloy ng tagumpay ng kumpanyang itinayo ng kanilang pamilya. Malaki ang kanyang naging papel sa pamamahala at pagsasaayos ng mga operasyon ng Rustans. Nakilala bilang isa sa mga nangungunang luxury retail brands sa Pilipinas. Ngunit higit pa sa pagiging isang negosyante, si Paulo ay isang mapagmahal na asawa at ama. Ikinasal siya kay Dina Arroyo Tantoco na nagsisilbing Deputy Social Secretary sa Malacanang. Biniyayaan sila ng 3 anak na siyang naging inspirasyon ni Paulo sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang executive, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang trabaho sa kanyang pagiging isang responsabling padre de pamilya. Sa kasamaang palad, ang kanyang biglaang pagkanaw noong Marso 9 ay nagdulot ng matinding lungkot, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa industriya ng negosyo. Maraming nakasama niya sa trabaho at mga kaibigan ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay. Inalala kung paano siya naging isang huwarang leader na may malasakit sa kanyang mga empleyado at kasamahan. Sa gitna ng pagdadalamhati, hindi rin naiwasang maikaladkad ang kanyang pangalan sa mga usaping malayo sa tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. Kumalat ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon, lalo na sa social media, na nagbigay ng dagdag na sakit sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, nanatili silang matatag, mas pinili ang katahimikan at hiniling sa publiko na ipagdasal na lamang si Paulo sa halip na gawing bahagi ng mga isyung wala namang katotohanan. Habang patuloy na ipinagluluksa ang kanyang pagkawala, hindi matitinag ang iniwang legasya ni Paulo Tantoco. Siya ay isang ehemplo ng isang mabuting anak, mapagmahal na asawa at ama, at isang leader na may malasakit sa negosyo at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano ka inaalala at minamahal ng mga taong naiwan mo.